Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng elephant seal? Napakalaki nito na halos kaya na nitong wasakin ang sasakyan sa tuwing sila ay nagagalit. Akala nila ang elephant seal ay may dumadagundong na boses na parang dinosaur. Pero ang totoo, para lang itong puwet na may diarrhea na utot ng utot sa banyo. Kaya nga kapag umaatungal ito sa harapan mo, baka hindi ka matakot at baka makitan ka pa sa kanila. Pero kapag nakakita ka ng matandang lalaki na elephant seal, sigurado ako na matatakot ka sa kanila. Ang mga lalaking elephant seal kasi ay may bigat na aabot ng 3 hanggang 4 na tonelada. Kung titignan mo ang picture, makukumpara mo kung gaano kalaki ang mga lalaking elephant seal kapag katabi nila ang mga tao. Siguradong mapipisat ka pag nadaganan ka niyan. Pero kahit napakalaki ng lalaking elephant seal, maliliit naman ang mga babae. Yang nakikita mo sa video, yan ang babae at yung higante naman na to ang lalaki. O diba? Halos 4 na beses na mas maliit ang mga babae. Tuwing araw ng mating season, ang mga lalaking elephant seal ay magdamag na nakikipag-away. Kung sino kasi sa mga lalaki na ito ang mananalo, yun ang magkakaroon ng kapangyarihan na angkinin ang lahat ng babae sa teritoryo na to. Beachmaster ang tawag sa lalaki na pinakamalakas at sa kanya lahat ng babae. Kumbaga si Beachmaster siya ang pinakadominante, pinakamaangas at pinakanagugustuhan ng mga babae. Tapos si Beachmaster, siya lang ang pinapayagan na makipaglabing-labing sa lahat ng babae na kanyang nasasakupan. Alam mo kung bakit? Kasi nga, bubugbugin ni Beachmaster yung iba na magtatangka na galawin yung mga babae niya. Kaya yung ibang lalaki, natatakot lumapit dun sa mga babae kasi lagot sila kay Master. Sa bawat isang Beachmaster, minsan umaabot ng 20 hanggang 50 babae yung pwede niyang sakupin. Sa madaling salita, isang lalaki lang ang nakikipaglabing-labing dun sa lahat ng mga babae. Para sa ibang mga lalaki, kailangan nilang hamunin ng duelo yung Beachmaster. Kung sino man ang makakatalo sa Beachmaster, siya na ang papalit sa pwesto para maging bagong Beachmaster. Harem nga pala ang tawag sa komunidad kapag iisang lalaki lang ang pwedeng makipaglabing-labing sa lahat ng nasasakupan niyang babae. Kapag nasa harem ang mga babae, lahat sila pwedeng magbuntis ng sabay-sabay. Tapos, iisang lalaki lang ang tatay ng kanilang mga anak. Ganun gumagana ang harem. Sa sobrang agresibo ng mga lalaking elephant seal, maski yung batang babae na hindi pa mature ay pinag-iinteresan na nila. Kahit alam nila na hindi pa pwede kasi bata pa. Kapag panahon ng mating season, wantusawa ang mga lalaking Beachmaster sa pakikipaglabing-labing sa iba't ibang babae na sakop ng kanyang harem. Kung minsan pa nga nababalian ng buto ang mga babae o di kaya ay namamatay dahil sobrang bigat ng lalaki at sobrang liit naman ng babae. Siguro nagtataka ka kung bakit ayaw ng ibang babaeng elephant seal na tumakas at umalis dun sa harem kung sa tingin nila inaabuso sila ng Beachmaster. Pwes, ganito kasi yan. Kapag ang babaeng seal ay umalis sa poder ng Beachmaster, baka ma-rape siya o magahaka o mapagsamantalahan ng ibang lalaking seal na nag-aabang ng mabibiktima. Ang Beachmaster kasi ang parang bantay ng mga babae para hindi sila lapitan ng ibang lalaki. Tsaka gusto na rin ng mga babae na maanakan sila ng Beachmaster kasi gusto nila na ang tatay ng kanilang anak ay yung pinakamalakas na lalaki. Pagkalipas ng 1 buwan ng pakikipaglabing-labing, ang mga lalaking seal ay sobrang nang nangihina at nangangayayat. Pumapayat nga yung lalaki ng 30% sa sobrang pagod. Doon sa ibang lalaki na hindi naging Beachmaster, okay lang yan dahil next year, pwede silang bumawi para maging susunod na Beachmaster. Kailangan lang nilang magpalakas ng katawan. Para sa ibang lalaki na hindi nakaranas ng labing-labing, kung minsan naaktuhan sila na inaabuso ang kawawang penguin. Kasi doon nila naibabaling ang init ng kanilang katawan sa kawawang penguin. Kawawa naman yung penguin, pinagsasamantalahan ng matabang seal.
Sa tingin ko, mas gusto pa ng penguin na kainin siya ng killer whale kaysa abusuhin ng seal. Marami din pagkakataon na yung dalawang lalaking elephant seal na ang nag-aanuhan. Kasi nga, hindi sila makascore dun sa babae kaya sa sobrang kati nila at sabik na sila sa kapwa lalaki na lang sila makikipag-anuhan. Ang galing no? May bakla palang seal. Kung tutuusin, hindi lang mga elephant seal ang may harem system. Maski ang mga gorilla. Gusto nila na may isang lalaki lang ang namumuno at yung lalaki na yon ang may karapatan lang na makipaglabing-labing sa lahat ng babae. Ganyan ang sistema ng harem, kung saan lahat ng babae sa lugar na yon ay magiging asawa ng iisang lalaki. Yung mga red deer, isa rin yan sa mga hayop na sumusunod sa harem system. Mahilig silang mag-away kasi kung sino sa mga lalaki ang pinakamalakas, yun lang ang magkakaroon ng karapatan na makipagtalik sa lahat ng babae. O ano, ang dami nyo na namang natutunan tungkol sa mga hayop, no? Basta ang lesson for today is about harem. Parang ang hirap lang din paniwalaan, no? Pero ang harem ay nangyayari din pala sa mga tao. Madalas ginagawa ito ng mga kapatid nating Muslim. Legal kasi sa kanila ang relihiyon ng isang lalaki na may 4 na asawa. Minsan ko na nga napanood yan sa Kapuso Mo Jessica Soho. Yung tungkol sa matandang lalaki sa Surigao del Sur na may 7 asawa tapos 40 yung bilang ng anak niya. Ang tawag sa kanya si Pater Fred. Leader si Pater Fred ng Davesol Religious Foundation. Pag tinatanong naman yung mga asawa niya, sinasabi nila na okay lang sa kanila na marami silang asawa. Basta daw, napapakain sila at binibigyan ng matitirahan. O diba? Halimbawa yon ng harem. Diyan mo maiisip na may mga tao rin pala na namumuhay ng harem. Grabe, 7 ang asawa? Kaya pa ba ni Pater Fred ang makipaglabing-labing sa 7 misis matanda na siya? Tapos mahina pa yung tuhod niya. Naku po. Sa bagay, buhay nila yan. Mahirap diktahan ang buhay ng may buhay. Kung yung mga seal nga hindi natin mapigilan sa pang-aabuso ng penguin, yung ibang tao pa kaya? Kung hindi naman nagrereklamo ang mga babae sa pang-aabuso, edi wala tayong magagawa kung yun ang trip nila. Diba? Ano sa tingin mo? Okay lang ba na magkaroon ng maraming misis si Mister sa paraan ng harem? Sa tingin ko, hindi kasi hindi na yan kayang tustusan pa ng Mister ang lahat ng gastos pag marami siyang asawa at anak. Kaya kawawa naman yung pamilya niya, mahihirapan sa buhay. Ikaw, gusto ko marinig ang opinion mo. Okay lang ba sa'yo na maging harem ang pamilya mo kahit pwede yun sa religion nyo? O dapat hayaan na lang natin ang mga elephant seal na sila lang ang may harem at wag na tayong mga tao? Kung ano man ang opinion mo, pa-comment na lang sa ibaba ng video. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay RJ Blanco. Hello rin kay Makmak. What's up kay Jezreel Baloran? Shoutout kina James, JJ at Mira Bruniola. James Kyrie Tampos. At kina Jacid Kyle, Juven Rain, Justin at Papa Julius Infante. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!